panggalingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ang buhay ay sasaya basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Galalala Falcon, galalala Falcon, ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number one, good diet. Number two, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon, galalala Falcon, ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon, galalala Falcon, ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon, galalala Falcon, ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon, galalala Falcon, ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Califabcon, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa special on Saturday sa DZRH, kasama pa rin po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol.
Sir, babalikan ko lang po yung naiwan nating usapan kanina bago tayo nag-commercial break para po doon sa mga kabubukas lang ng radyo. Paano po nila malalaman na yung kanilang mga bahay ay earthquake resilient? Pakiulit na lang po, sir, para po doon sa mga kakatune in lang po dito sa DZRH. Okay, so para sa ating mga nakikinig ngayon or nanonood via Facebook, you can check your house if your house is earthquake resilient or not by checking sa yung How Safe Is My House app. May 12 questions doon, and all you have to do is answer those 12 questions, and then based on your answers, you would know if your house is earthquake resilient or not. Para lang to sa mga bahay. And again, kung hindi naman siya earthquake resilient, may mga corresponding recommendations naman. Again, this is available online, and pwede rin nyo itong check sa website natin. But Google nyo lang, How Safe Is My House app, and lalabas na kaagad yan. Director Bacolcol, following po nitong binanggit nyo regarding sa app, and babalikan ko lang po, tatanungin ko lang po yung nangyayaring earthquake swarm sa Bolinao, Pangasinan. Ayan, para doon sa mga taga Bolinao ha, pakinggan niyo yung sinasabi ni Director Bacolcol. Ano ho ba ang ibig sabihin ng earthquake swarm, sir? Kasi based sa aking pagkakatanda, nangyari din ito before sa Sultan Kudarat, affecting 13,000 families. Ito po ba ay dapat nating ikabahala? O ano ho ba, ito po ba ay delikado? Correct me if I'm wrong po. Paano po ba nangyayari itong earthquake swarm, sir? So yung earthquake swarm is a sequence of earthquakes na nangyari yan within the same general area over a relatively short period without clearly identifiable main shock. So unlike the usual main shock aftershock sequence, yung earthquake swarms are generally comparable in magnitudes, halos pare-pareho sila, and occur as part of an ongoing release of tectonic stress. So, tama kayo, sa Pangasinan, meron tayong earthquake swarm. And in fact, as of 6 a.m. kanina, nakapagtala na tayo ng 378 aftershocks since May 27. Now, kapag titignan naman natin yung count every day, kumukonti yung aftershocks, yung earthquakes na naitala natin. So, yung peak is nung June 28 to June 29, umabot ng 38. Pero kahapon, nasa 26 na lamang, and then kanina, from yesterday until kanina, 9 na lamang yung naitala natin. And again, tama din yung nabanggit nyo, it happened early this year sa Cotabato Trench naman sa may Sarangani. Pero hindi po ito related or hindi po ito nakapag-trigger ng magnitude 7.8 event kasi malayo po sila, yung distance ng earthquake swarm natin sa epicenter ng June 8 magnitude 7.8 event is more than 150 kilometers. Director Bacolcol, sir, ito po bang earthquake swarm, hindi po ba siya delikado na parang kung nangyayari sa same area, parang paulit-ulit niyuyugyug yung bahay mo eh. Hindi po ba ito bothersome or paano po ba ang dapat na pag-iingat dito sa earthquake swarm although hindi naman po ito inaasahan? Well, the same lang din sa palagi natin sinasabi, kapag may malakas na lindol, then they do the duck cover and hold, and ang earthquake swarm naman may or may not lead to stronger earthquake. And karamihan sa ating mga earthquake swarms generally decrease and eventually stop without producing a large event. And dito sa Manila Trench, in fact, we had an earthquake swarm also last December 2024. Kung natatandaan ninyo, maraming earthquakes sa Santa Catalina, Ilocos Sur. And nangyari din ito, hindi lamang ito sa dagat, nangyari din ito sa lupa. Meron din tayong earthquake swarm sa may Camarines Sur naman noong 2023. Okay. Director, dumako naman po tayo sa usapin ng National Building Code. Ang National Building Code po ay enacted noong 1977. Ngunit hanggang ngayon po,
consistent na panawagan ng FIVOC sa lahat ng mga nagtatayo ng gusali at sa lahat ng mga nag-inspection natin mula sa mga local engineering departments ng strict compliance sa National Building Code. Baka pwede po natin i-reiterate ang panawagan kasi mayroon pong mga litrato na lumabas po nung lumindol po sa Mindanao, no, yung pinaka-recent na malakas. Kita sa mga litrato ng mga wire agencies, ng mga media na may mga gusali at bahay na na bumagsak. So mukhang hindi po natin alam kung compliant ba talaga sila o hindi. So reiterate lang po natin yung panawagan with regards sa strict compliance sa National Building Code. Kaya kung sumusunod tayo sa building code natin, our building should be able to withstand an intensity 8 event. So yung maximum intensity na nangyari sa Sarangani earthquake was intensity 8. So kung na-comply tayo doon sa building code, dapat hindi yan masisira. So, or kung masira man, dapat hindi total collapse. It would give people enough time to evacuate. So, ang nangyari kasi, again, marami pa rin namang na-comply kasi hindi naman lahat nasira. So may mga buildings pa rin naman that remain standing even after that magnitude 7.8 event. So, again, panawagan natin sa ating mga kababayan na let's not cut corners. Kapag nagpagawa tayo ng bahay, we should follow the minimum engineering standards. Hindi lamang po ito sa ito ay para sa ating kaligtasan. Minsan kasi we would rather pay ng mahal sa mga feng shui experts kaysa magkonsulta sa mga engineers. So kapag nagpapagawa tayo ng bahay, again, let's not cut corners. Magkonsulta po tayo sa mga civil engineers and we should follow the minimum engineering standards. Yan. Okay, maraming salamat po, Director. So malinaw po sa mga listeners natin, no, mas okay na mag-comply sa National Building Code kaysa magbayad ng Rely on feng shui science. experts. Sige. Direk, huling tanong siguro mula sa akin, no. From your expertise, as long as the building owners o yung mga gumagawa, pati mga high-rise, as long as they comply with the building code, regardless kung anong magnitude hanggang siguro 8 magnitude, regardless kung doublet earthquake siya, regardless kung sunod-sunod siya, as long as compliant ka, kahit yung interval is siguro parang hours or days, hindi ho gigiba ang inyong building. Kung large magnitude earthquakes, pwedeng masira yung building natin, but it will not collapse. Yung pancake collapse na yung katulad ng nakikita natin sa Baguio, for instance, ganun, during the 1990 earthquake. Kapag if it's low to moderate, low to moderately magnitude earthquakes, low to moderate magnitude earthquakes, pwede siyang masira pero reparable. But if it's a major earthquake, again, we expect na may masisira but it will not collapse. And this would give enough time for people to evacuate. So, yun naman po yung basically yung objective kung bakit meron tayong National Building Code para this is to save lives. Yes. Hindi natin na-expect na it will remain standing. It will not sustain damage kapag major earthquake. May damage, but again, this will not collapse. And this will give enough time for people to evacuate. Which is yung importante, no? That's right, that's right. Yes po. Director Bacolcol, bago po namin kayo pakawalan, isang pahabol lang po. Yung nangyari pong coastal uplift dyan sa Sarangani or yung pagtaas ng seabed, ano po. Can you explain this po further sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa mga kababayan natin sa Mindanao? Ano hong ibig sabihin na tumataas ang seabed? Bakit naglitawan yung mga coral, nangamatay yung mga isda? Ano po ang ibig sabihin nito sa ating mga kababayan na nakatira doon, lalo na ho sa kanilang kabuhayan, sa kalusugan ho ng mga taga roon? Okay, so ang coastal uplift, again, ang coastal uplift is the upward movement of the portion of the coastline or seafloor caused by strong earthquake. So kaso ito, yung mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs and reef flats ay naging exposed pagkatapos ng lindol. So meron itong, again, epekto sa ating marine ecosystem, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, and reef flats
na dating nasa ilalim ng tubig ay permanenteng na-expose sa hangin at araw. Now, ang ganitong pangyari, this is again part of the long-term geological evolution ng ating bansa. Yung kung pupunta kayo sa Baguio, may mga limestones doon. Yung mga limestones ay nasa dagat yan originally. Ngayon magtatanong ka, paano napunta doon sa bundok yung mga limestones natin? It's through this process of coastal uplift na yung measure natin after the magnitude 7.8 event, 2 meters yung uplift. Now, if you keep on doing that for say 1,000 times in thousands of years, iaabot talaga yan ng 2,000 meters. So, katulad din sa Rizal, meron tayong mga limestones diyan. In fact, may mga paggawa ng simento diyan, galing sa mga limestones yan. And again, magtatanong ka, paano napunta yung limestone sa Rizal? Wala namang dagat yan. So, it's the same process. That's part of our reality. We really have to accept that, you know, the Philippines is tectonically active and that's part of the long-term geological evolution ng ating bansa. With that, Director Bacolcol, sir, maraming salamat po sa inyong oras and I hope we can have you again po next time. Thank you po, sir. Maraming salamat din po. Atin pong napakinggan si Director Teresito Bacolcol mula sa FIVOX. Bago tayo mag-commercial break, Julius and Jay, Thursday ng gabi, Thursday ng hapon, tayo ay nagkaroon ng napakalaking balita na announcement ng World Bank na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country. Para kay Juan at Juana de la Cruz, anong ibig sabihin nito? Ito ba ay nararamdaman ko? Ito ba ay may epekto sa akin bilang Pilipino? Sa ating pagbabalik, makakasama natin ang isang tax reform advocate ukol sa usaping ito. Ang oras sa buong Pilipinas, 7:33 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp.